At kasama natin live sa ating studio, walang iba kundi si Sir Remo Valenton. Fresh from Batangas, ha? Yes, sir. Batangas. Kumusta naman ang buhay artist? Ito po, at least masaya naman ang buhay artist. Bali, tumigil ako ng art sa art scenes 20 years. Ba't po kayo natigil? Dahil nasa family, hindi pa masyado. Kahit 1976 pa ako nag-aral ng fine arts. So, parang sarili ko eh. Baka meron kayong ibang sideline, no? Opo, meron po kami na medyo maganda. Advertising. First year, talaga advertising. So, nung nakatapos na yung mga anak ko, may mga trabaho na, nagbabalik na ako sa art since 21. Sabi sa akin ng aking mga kailangan, mga kaibigan, late bloomer ka eh. Tamang panahon lang. Tamang panahon. Ano yung disiplina ninyo sa mga paglilika ng obra? Ang disiplina ko po ay talagang tinuto ko ngayon po, year 2020. Paano nyo naman kinukondisyon yung sarili nyo bago kayo lumika ng isang obra? Isang umaga, bago akong gumawa, nilinis muna ako ng paligid. Para bang diesel na pinag-init mo ng sarili. Kung nakita ko na okay na, nag-i-start na ako. May sarili kayong studio sa Batangas? Yung garahe. Kasi malalaki po yung aking malalaki po yung aking pyesa. Opo. Talagang at saka mukhang mabigat Mabigat po yan kasi may nag-iisang estilo, identity. Ipakita natin yung ilan sa likang obra ni Sir Remo Valenton. Ito yung bago pong nawayan ito 2024 na last week is Banderitas. Ito naman po yung El Negro. Ito naman po yung dito po ako nag-umpisa ng Nero. So 1994 pa po ako nag-umpisa niya. So nung bumalik ako this 2020-21, binalik ko po yung mga studies ko at ito po yung aking dinidevelop. Mapapansin din po niya. Yan po yung sa Tadyang Minadaan. 2014 po yan. Yung 1994 yan is socialism. Kaya medyo malalalim na konti. Medyo activist na ng dating. That time. Tumating ngayon 2022, 23, 24. Medyo masaya na yung kulay ko. Naka-recover na ako sa mga pinagdaanan maganda. Yun naman pala ang kwento. Sa inyo pong mga style na yan, meron pa rin ba kayong dinedevelop? At artwork ko, art piece ko, gumagawa ko ng bagong innovation. So mapapansin niyo yung ating bagong art na 2024, meron tong adding glow in the dark. Yung unique naman sa obra ninyo. At saka po makikita niyo na yung aking identity is tribalism. Kasi napaka-importante ko sa atin ng isang artist na magkaroon ka ng identity. Correct. Sa ginagawa. Meron din ba kayong mga ibang exhibits na paparating? Ito pong September 6 to 13, imbitahan po kayo. Aking second one-man show, Philippine Women's University sa Elena Benitez Gallery. Makikita niyo yung mga artwork at title nito is Remo Easy. Talagang ikaw talaga ito. Yes sir, kasi bakit daw Remo Easy? Yun ang art ko, that's my life, yun ako eh. Yun yung style ko, yun ang identity ko. Yes. Yung aking pong first ay sa Museo ng Batangas. So, kasi gusto ko talagang gawin sa Batangas yung aking first. Sold out naman lahat yung aking mga piyesa. Papasalamat ako sa province of Batangas din. Marami rin bang mga galleries sa Batangas? At sa ngayon, ang galleries yung Studio Angeli. Meron pang isa nandun sa Playa Galleries ng Diversion. So, dalawa lang yung nag-exist. Ang advocacy ko talaga ay makatulong ako sa mga Batanggay, Kaya meron po akong itinayo na grupo, yung
Batanggenyo grupo sa sining at kultura, yung Bagsig. Ito po yung kauna-unahang grupo sa Batangas na nag-exist since 1991. Marami rin po kaming exhibition yung mga grupo na Bagsig. Nagtuturo po kami at saka may mga workshop po kami na libre para sa mga gustong matuto. Nagpapasalamat po ako kay Sir Benedict at Vantage sa Media Point at nabigyan ng mga artists na magkaroon ng ganitong bagay na ma-expose para din po ito sa tourism ng isang probinsya. I-promote po namin ang tourism ng aming mga probinsya tungkol dito. By October po nasa Europe ako. Na-invited kami ng ambassador ng Pag's Filipino, under Virgilio Quezon. Ayun po yung nagmamaling sa na nagdadala ng artist sa Europe. Bali, po kami, mga apat na artist from Batangas. Na artist. At saka yun yung maganda rin na nabibigyan ng pagkakataon ng mga kababayan natin na may pamalas yung kanilang mga talent, yung galing ng isang visual artist sa ibang bansa. Opo. At saka ito po yung pagkahalagaan ng sine na i-promote yung ating mga Pilipino sa ibang bansa. At saka hindi biro ang gumawa ng ganyang obra, di ba? Yung binubuhos mo yung buong oras mo, effort, di ba? Nandiyan yung passion mo, no? Sa yun po yung dalim ng... Parang yung kaluluwa mo, nandiyan dyan, eh, no? Pero yung dalim po, at saka yung mga materialis na ginagamit mo, katulad yung mga ginagamit ko is nag-umpisa ako sa mga fountains, mga found objects, para ilagay sa isang canvas. Katulad po ng mga pyesa ko, mapapansin po dito yung mga yero. Dahil yung yero po ay napakahalaga sa akin. Ito po ay nagsisimulo ng ating buhay. Yes. Pag may bubong, mabubuhay ka. Hindi maulan na. Ang nangyayari po, pagkatapos natin pakinabangan ng isang bagay na tulad ng yero, tinatapon na po natin ito. Pinawag na sa junk shop. Ang akin po naman ay pinupulot ko. Binibili sa junk shop para gawin kong art. At ipasok sa loob din ng bahay para i-appreciate ng mga tao. Yun naman pala ang kwento nun. Wow, napakaganda, no? Sa mga nais din na pumasok sa mundo ng sining, ano pong advice niyo, sir? Ang may payo ko na sa mga bagong artist ngayon, ano na yung mga nag-umpisa, mga batang artist, mga matanda man. Isa na po masasabi ko, be humble. At maging yung dedication natin sa ating pagpipinta ay itutok natin. Hindi yun sa kayo ay nasa mood na disiplina, self-discipline. Yun lang po yung sa maging respeto natin kung sino yung nauna, respeto natin kada artist natin, respeto. Para parehas tayo Pilipino, huwag tayong, pag nakita natin umangat yung isa, huwag natin ibababa, itaas pa natin. Para makabutis para sa lahat. Kaya tulungan bawat isa. Yan importante. Okay, maraming salamat po. Ginoong Remo Valenton sa inyong oras at talagang isang karangalan din na makapiling namin kayo sa aming programa Pinoy Talks sa araw na ito. Thank you po very much. Alright, yan po si Ginoong Remo Valenton sa pong napakahusay at respiradong visual artist ng ating bansa.